Takbo! Takbo! Bilisan! Huwag kang lumapit, huwag kang lumapit. Umalis na. Kunjay! Kunjay! Ako ang sasagip. Umalis na kayo. Kung sino man ang kayang umalis, umalis na ngayon. Umalis. 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 Bilisan. Bilisan. Umalis na. Dali, dali, dali. Bakit? Hindi pwedeng mamatay si Kunje. Ikaw lang ang mamatay para maantala mo ang oso. Buntis na ako sa anak niya. Shumu, huwag mo akong sisihin. Umalis! Umalis. Shumu, sa wakas nagising ka na. Isang araw na kaming nag-iihaw dito. Bilisan mo at tumulong. Sumu, natulog ka lang buong hapon? Samantalang si Kunje ay pagod na pagod na. Hindi ka ba tutulong? Ito ba ay... Nabuhay ako muli? Inaasahan na ngayong alas 8 ng gabi, magkakaroon ng makapal na hamog sa paligid ng Mount Yulan. Isang oso na may mukha ng tao ang di umano'y namataan malapit sa Mount Yulan. Pinapayuhan ang lahat ng residente at mga turista na maging maingat sa pag-akyat ng bundok. Ang oso na kumakain ng tao? Sumo, narinig mo ba ang sinabi ni Ate Hian? Ikaw na isang malaking lalaki, bakit ka ganyan? Lumabas tayo para magpiknik? Nakahiga ka lang dyan at walang ginagawa. Tigil. Xiaohe, huwag mo siyang pansinin. Magpakasaya tayo. Halika, magpakasaya tayo. Ngayon mayroon lamang natitirang katawan, kanta. Salubungin ang maluwalhating taon. Yakapin ang kalayaan sa gitna ng unos. Sabi ko, tumigil kayong lahat. May oso, may oso, may oso sa gubat na ito. Kung ayaw mong mamatay, sumama ka sa akin umalis. Ngayon din. Ay, natutulog ang boyfriend mo, bangungot ba? Oo nga, ito ay kagubatan sa timog. May malapit pang bayan dito. Paano magkakaroon ng oso? Baka naman, natakot ka lang sa bangungot? Totoo ang sinasabi ko. 2.5 oras na lang. Ang itim na oso? Naroon ang itim na oso. Hindi. Saan dito ang oso? Baka naman natakot ka sa iyong bangungot. At sasabihin ko sa iyo, kahit may oso, nandito si Chen-kun, poprotektahan ko ang lahat para maging ligtas. Oo nga, kung may oso talaga dito, ihawin ko at kakainin. Tingnan mo kung gaano kaastig ang asawa ko. Hindi tulad ng ibang tao, nakapasok lang sa gubat ay natakot na. Totoo ang sinasabi ko. Naririnig mo ba? Naririnig mo ba? Ito ang tunog ng itim na oso. Tama na, Aksumo. Pwede bang huwag ka nang magpakahiya? Ako? Tingnan mo ang sarili mo. Tingnan mo ang ibang lalaki. Ikaw. Iyan, maniwala ka sa akin, may oso talaga. Mamayang alas 8 ng gabi, lalabas ang oso at kakainin tayo ng paunti-unti. Dapat sumama ka sa akin. Tara, tara. Ay. Shumu, ayaw mo pa ba tumigil? Kung takot ka, umalis ka na lang mag-isa. Huwag mo nang sirain ang saya ng lahat. Hay nako, Exyumo, ayos ka lang ba? Bakit pinagpapawisan ka ng ganyan? Bilis, bilis. Dali, tumayo ka na. Huwag mo akong alalahanin, hindi ko na kaya. Umalis ka na. Kunin mo ang mga gamit at bilisan mo. Hindi pwede. Kung aalis, sabay tayong aalis.
Ibigay mo sa akin ang lighter. Heto, Shen Yue. Shen Yue, maniwala ka sa akin? Kanina lang, talagang nakita ko. Ang oso. Sus, Ate Shen Yue, sa tingin ko, wag mo na siyang pansinin. Para sa akin, alinman sa duwag siya o tamad lang ayaw magtrabaho. Shumu, hindi ka ba tumitingin? Sobrang dami ng ginagawa dito. Bakit hindi ka pa tumutulong? Shumu, kung masama ang pakiramdam mo, magpahinga ka muna. Ako na ang tutulong. Ako na. Ay, Ate Hian, tingnan mo itong Kuya Kun, napakabuti niya sa'yo. Hindi tulad ni Shumu, na puro katamaran lang ang alam. Oo naman. Bakit? Isa rin akong lalaki. Hindi tulad ng iba na naginip ng masama, natakot ng husto, kaya kailangan niya magpahinga ng mabuti. Ate Shenyu, gamitin mo ang pampabilis apoy at palakihin mo pa ang apoy. Ang liit ng apoy, hindi ko alam kung kailan pa ito maluluto. Sige. Ah, Sa nakaraang buhay, sa oras na ito, sumabog ang peking pampabilis apoy na nagdulot ng malaking sunog. Si Shen Yue, na laging tumutulong sa akin, nasunog din. Ito ang naging sanhi sa aming pagtakas ng hindi magandang kalusugan at nakalulungkot na napunta sa tiyan ng oso. Hindi, sa buhay na ito, kahit anong mangyari, pipigilan ko ito. Tigil, ay, Shumu, ano ba talaga ang balak mo? Sa tingin ko hindi na magagawa ang trabaho na to. hindi. Hindi pwedeng gumamit ng pampasiklab. Ang pampasiklab pwedeng magpasabog ng bigla ang apoy at baka pa nga, sa huli masunog pa ang tent. Pampasiklab lang naman yan, di ba? Magpapasabog daw, ha? Shumu, huwag kang mag-alala. Itong pampasiklab na to, noong una naming ginamit, lahat kami gumagamit, ligtas naman, walang problema. Pero itong pampasiklab na to, peke at mababa ang kalidad, siguradong magdudulot ng pagsabog ng apoy. Sabi mo sasabog, ha? Sige, sige. Hindi ako takot sa apoy. Ako na lang ang gagawa, okay? Anong gusto mo? Hindi ko naman kayang basta manood na lang habang itong mga babae nagugutom dito sa kampo, di ba? Tabihan. Pare-pareho namang lalaki, pero ang pagkakaiba sa ugali, bakit napakalaki? Che, tignan nyo ng maigi. Aray. Ang mukha ko. Ang mukha ko. Kuya Kun, ayos ka lang ba? Kuya Kun? Kuya Kun! Kuya Kun, ayos ka lang ba? Shumu! Shumu, sugatan ang mukha ni Kuya Kun, bilisan mo at kumuha ka ng tubig sa kagubatan. Ako na. Siyempre ikaw ang pupunta. Kung hindi ka lang sana tumulong, paano hindi mag-aapoy ang apoy na ito? Kung hindi ka lang sana tumulong, bakit kaya si Kuya Kun pa ang gumawa? Maghapon na tayong nag-barbecue, wala ka namang ginawa. Ngayon, isang balde lang ng tubig ang kukunin mo, murang-mura na sa iyo iyon. Hiyan, ganito mo ba siya ka-concern? Anong oras na ba ngayon? Nagseselos ka pa riyan. Hindi ka ba pwedeng huwag mag-isip ng masama? Nandito tayo para magsaya. Hindi ba't dapat tayong magtulungan? Sige na, bilisan mo. Ngayon sasabihin ko na, kung sino ang gustong pumunta, siya na. Hindi ako aalis sa kampo na ito, kahit isang hakbang. Ikaw, Hayaan mo na, hayaan mo na. Sa tingin ko, umasa sa kanya, walang silbi. Ako na lang ang pupunta.
Salamat. Asawa ko, mag-ingat ka. Salamat. Ate Hian, nagkaroon ng malaking butas sa tent. Ano kaya ang gagawin dito? Nandito tayo para mag-camping. Ngayon, dahil nasunog ang tent, tiyak na may kailangan manirahan sa maliit na bahay kahoy. Kung may ayaw sumama sa aming mag-camping, kusang loob na lang sila. May 40 minuto pa bago bumaba ang oso mula sa bundok. Sa panahong iyon, ang maliit na bahay lang sa kagubatan ang pinakaligtas na lugar. At naalala ko, sa sulok ng maliit na bahay ay mayroon pa ring compound bow na plano sana para sa paghahanap ng ligaw na hayop. Ako ang titira. Buti at marunong kang makiramdam. Anong ingay iyon? Mahal. 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 Huang Lei! Huang Lei, Huang Lei, Kuya Kun. Tingnan mo. Mahal. Mahal. Kuya Kun. Hindi kaya si Huang Lei. Ito? Nandito ako. Mahal. Xiaohe. Dahan-dahan. Mahal. Xiaohe. Saan ka galing? Akala ko ikaw ay... Pinaghihinalaan ko. Pinaghihinalaan ko na may oso talaga sa bundok na ito. Kuya Kun, bumaba na tayo sa bundok agad. Tingnan mo ang mga balat na yon. Ang bawat isa, durog-durog. Dito sa paligid tiyak na mayroon. Malalaking karniboro. Ay naku ito. Hindi ba ito mga bangkay lang ng maliliit na hayop? Hindi Huang Lei sa ganito ka pa rin natatakot? Sabi ko Huang Lei. Sabi ko bakit ngayon ka na parang kung sino? Ang duwag mo? Xiaohe ako. Sasabihin ko sa inyo, sa huling pagkakataon, may oso talaga sa bundok na ito. Kung ayaw ninyong mamatay, bumaba na kayo sa bundok ngayon. Oso? Nasaan ang oso? Nasaan? Nasaan? Kita nyo? Sa tingin ko kayo ay natakot lang ni Jumu, medyo nagulantang. Ang bitag na ito ang patunay na may mga ngaso sa paligid. Dahil lang may mga ngaso sa paligid na ito, kaya ang tsansa na may oso sa bundok ay lubhang nabawasan. Tama ang sinasabi ni Kuya Kun. Shumo, hindi ka ba pwedeng huwag masyadong duwag? Para saan pa ang bitag na ito? Kung talagang may oso, kayang pumatay ng mga baril ng tao, ng 99% ng mga halimaw. Hian, ganito ka ba kawalang tiwala sa akin? Ang sinabi niya, si Chen Kun, pinaniniwalaan mo, pero ang sinabi ko, wala kang pinaniniwalaan ni isa? Tama na. Naiinis na talaga ako sa'yo ngayon. Dati pinagdududahan mo ako na may problema? Ngayon naman pinagdududahan mo na may oso sa bundok? Sa tingin ko, kailangan mo talagang ipatingin ang sarili mong utak. Kung may sira ba? Shumo! Si Ate Hian ay sumama sa'yo parang sariwang bulaklak na itinanim sa tae ng baka. Tara. Kengkoy. Dalawampung minuto na lang bago magpakita ang osong kumakain ng tao. Shumo, gusto kong matulog kasama ka. Hindi. Ikaw, anong sabi mo? Gusto mo bang matulog kasama ko?
Ngayon, pareho tayo? Akala ko talaga may oso rito. Dalian ninyo, may nakita kaming tao sa bundok na humihingi ng tulong. Nadala na ba ninyo lahat ng gamit pang una sa lunas? Kumpleto na. Huwag kang mag-alala. Kahit ano pa ang kaharapin natin, kaya nating iligtas sila. Hi. Hindi pwede. Hindi tayo pupunta. Ginagaya ng kumakain ng taong oso, ang kilos at galaw ng tao, hinala ko, nauna na rito ang oso. Hindi, Shumu, una mong sinabi na higit 3 metro ang taas ng oso, tapos ngayon sinasabi mo ulit, kayang gayahin ng oso ang kilos ng tao. Hindi, tanga ka ba? Oo nga naman, Shumu. Si Kuya Kun na tumutulong sa pagsagip ay may malasakit, pati ba naman yan hahadlangan mo? Bakit ka naging ganyan? Ako ang nagbago. Hiyan, palagi mong tinatawag si Kuya Kun. Nang paulit-ulit, siya ba talaga ang nobyo mo? O, ako? Bakit palagi mo siyang pinaniniwalaan at ako hindi? Ate Hian, wag mo na siyang pansinin, wala nang pag-asa siya. Honey, Kuya Kun, kayo na ang pumunta. Sigurado ako, kahit totoong may kumakain ng taong oso, kakayanin ninyong dalawa iyon. Siyempre, tara. Sandali. Kuya Kun, tingnan mo yung tao. Bakit ba siya kumakaway lang sa iisang lugar? At ang kanyang tindig, bakit ang tigas? Mahal, yang si Shumu, nananakot na nga. Wag mo naman akong takutin. Hindi kita tinatakot. Tingnan mo yung taong yon. Parang hindi normal ang lakad. Takbo na. Anong ginagawa ninyo rito? Naku po, ginulat mo ako. Hi, Shumu. Ito ba ang sinasabi mong oso na kumakain ng tao? Sabi ko na nga ba tao to? Kainis. Ska. Kayo, anong ginagawa ninyo dito sa bundok ng hating gabi? Hindi nyo ba alam na delikado dito sa bundok? Lauhu. Ay, ikaw na lang ang hinihintay. Bumaba na kayo ng bundok? Narinig nyo? Oh, Tara. sino ba ang tinatakot niya? Tama. Halika, maglaro ulit tayo. Shumu? Sigurado ka bang darating talaga ang osong iyon? Oo. At sa loob ng wala pang 15 minuto, lalabas na ang oso. Pero huwag kang mag-alala. Sa pagkakaalam ko, ang munting bahay na ito ay napakaligtas. Bukod pa rito, nag-spray na ako ng bear spray sa paligid. Ay naku, nakakainis. Nakakainis. Ito. Ako. Titingnan ko. Sa wakas, tahimik na. Naku po, ang kwento ng boyfriend mo tungkol sa kumakain ng taong oso, grabe ang thrill. Pinagpapawisan ako sa pakikinig. Kasalanan lahat ni Shumu. Hindi ko rin alam kung anong sumapi sa kanya ngayon. Sige lang sa pagkukuwento tungkol sa kumakain ng taong oso. Sa tingin ko, siya ay isang duwag. Oo nga, kaya bakit hindi patanggalin mo ang init sa akin? Umiwas ka! Ano yan? Oso. Ay. Puta. Nakakagulat. Anong ginagawa niyo? Anong ginagawa namin? Siyempre, kinakantot namin ang babae mo. Tianggon, manahimik ka. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Hindi si Shumu ang iniisip mo. Wala kaming ginagawa. Hindi ako dapat mag-isip ng masama? May 10 minuto pa. Ayon kay Shumu, at may 10 minuto pa, at bababa na ang oso. Shumu, kailangan mong bumalik ka agad. Pa naman, nahuli na sa akto, ayaw mong mag-isip ako ng masama? Bakit? Susuntukin mo pa ako? Hindi, Shumu? Ikaw na duwag na natatakot sa oso. Ikaw na itlog na natatakot sa kagubatan. Kaya mo ba? Ako?
Hindi ka pa ba tapos, Shumu? Shumu, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Matagal na kaming magkasama ni Hian. At sa tiyan niya, naroon ang bunga ng aming pag-ibig. Shumu, wag mo rin akong sisihin. Noong bago pa lang tayo, sinabi ko na sa'yo, gusto ko ng matatapang na lalaki. Tanging ganoong lalaki ang makakapagbigay sa akin ng seguridad. Ang makakapagbigay sa akin ng proteksyong nais ko. Eh ikaw, sa lahat ng ginagawa mo, takot ka. Laging nag-aalala. Dismayado ako sa'yo. Matapang? Tulad ng walang isip na si Chen Kun? Sa lahat ng ginagawa niya ay hindi nag-iisip? Siya, papatayin lang niya kayong lahat? Che, kung duwag ka, anong dahilan ng hinahanap mo ha? Hindi ba sinabi mong may kumakain ng tao na oso sa bundok na ito? Ay nasaan? Tawagin mo siya para kainin niya ako. Ngayon ipapakita ko sa iyo kung ano ang isang lalaki. Shumu, maghiwalay na tayo. Tanging lalaking tulad ni Kunje ang makapagbibigay sa akin ng seguridad. Ikaw, bumalik ka na lang ng maayos sa munti mong bahay. Sige. Okay. 3 segundo na lang. 3. 2. 1. Anong nangyari? Anong nangyari? Tingnan ninyo. Hindi ba't may tao doon? Huwag mo akong takutin, Ma Xiaohe. Baka nagkamali ka lang ng tingin. Gabing-gabi na. At nasa gitna tayo ng gubat. Kahit may manggang aso man, sana'y nakababa na siya ng bundok, hindi ba? Tama. At ang taong yan, wala man lang flashlight. Nako, 8:00 na. Ang kumakain taong oso? Iyan ang kumakain taong oso. Ikaw talaga? Araw-araw kumakain taong oso ang sinasabi mo? Eh ngayon, 8:01 na. Kung susundin ang sinabi mo, dapat ay kinain na tayo nito. Sa tingin ko, iyan ay isang naliligaw na hiker. Hindi. Hindi yan. Takbo. Dali. Ang kumakain taong oso, bago pa man matiyak, kung may mainit na armas ang tao, ay babati muna sa tao para pababain ang pagbabantay ng tao at pagkatapos ay aakitin ng tao na pumasok sa gubat para manghuli. Hahaha, hindi, Shumu. Kung talagang tulad ng sinabi mo, na ganoon katalino ang bulag na oso na yan, ipadala na lang natin siya sa kolehiyo. Hindi ba maganda yan? Sige na, huwag na kayong matakot. Ako na ang titingin. Kuya Kun, delikado ka kung ikaw lang mag-isa. Papuntahin mo na lang si Shumu kasama mo. Iyan. May sakit ka ba? Malinaw na kumakain taong oso yan. Kung gusto ninyong magpakamatay, kung sino ang gustong pumunta, siya na lang. Hindi. Duwag. Huwag na huwag kayong lalabas. Nandyan na ang kumakain taong oso. Wah! Oras na. Ngayon na. Ay naku. Ikagulat ko iyan. Sabi ko, si Wang Lei, isa kang malaking lalaki. Hindi ka ba nahihiya? Hindi ka ba talaga natakot sa duwag na si Shumu ha? Hindi. Gusto ko lang sabihin, sino ang nagpatayo ng panakot-uwak dito? Nakakatakot. Kuya Kun, may buto. Hindi. Ay naku. Hindi ba ito ay tira-tirang buto ng baka na basta na lang itinapon dito? Wang Lei, kahit dito ka natatakot, baka gusto mong bumalik kasama si Shumu at magtago na lang sa maliit na kubo. Tama. Hindi. Shumu, sa labas, parang walang galaw. Hindi dapat. Alam ko na, ito ay bear spray. Siguradong bear spray ang humadlang sa pag-atake ng oso at ang osong iyon
Siguradong nasa kung saang lugar pa rin. Naghahanap ng pagkakataon. Kuya Chenkon? Ay, sa tingin mo talaga bang mahahanap natin ang kayamanan? Ay naku, hindi ba sinabi ng professor natin sa archaeology noon? Malaki ang posibilidad na dito ito lumitaw. Pero hindi ba tayo makukulong bilang magnanakaw ng libingan kung gagawin natin ito? Ako, Ako ay naku, huwag kang mag-alala, tayong lahat ay matatalinong estudyante ng archaeology. Hindi ba normal lang kung bigla nating matuklasan ang isang sinaunang libingan? At saka tinanong ko na, kung talagang makakatuklas tayo ng isang sinaunang libingan, baka pa nga tayo maging sikat na tao at posible pa nga tayong ma-recruit agad sa archaeology team. Anong hinihintay pa natin? Lumarga na tayo. Mag-ingat kayong lahat. Baka may bitag dito. Ang daming satsat. Aray, anong nangyari? oso. Takbo. Takbo. Tara, Aray. Ay hindi. Hindi tayo pupunta sa sinaunang libingan. Sino kaya ito? Hindi ba ito ang ating duwag? Ano? Umagang-umaga, naglakas loob kang lumabas? naalala ko may nagsabi kahapon, may oso raw sa gubat na ito, nasaan na ang oso? Kung ako ang tatanungin, ang isang tao ay nagpapalusot lang sa sarili niyang kaduwagan. Guys, nasa liblib na lugar tayo ngayon. Si Shumu kaya, para din sa ating kapakanan iyan. Chiyasuke? Hi. Hoy! Hindi ba kayo nakinig sa sinabi ko? Hindi kayo maaaring pumunta sa lumang libingan. Shumu, Ay, tama na ha. Kahapon sabi mo may oso. Ngayon naman delikado sa lumang libingan. Hindi ka ba talaga titigil? Hindi kaya gustong sabihin ng walang kwentang ito. May mga corpse beetles o traps sa lumang libingan. Shumu, tayong mga arkeologo, mag-isip ka nga. Alam ko na. Shumu, siguro ikaw ay natatakot lang pumunta sa lumang libingan. Pero natatakot ka rin na pagkatapos naming makita ang lumang libingan, magtatagumpay kami, kaya ka lang humaharang sa amin. Nakakasuka ka talaga. Shumu, uulitin ko. Kung natatakot ka, umuwi ka sa nanay mo. Ikaw na ganyan, nag-aaral pa ng arkeolohiya. Tama na, Xiaoyan. Huwag ka na ring magalit kay Shumu. Hindi ba't isa siyang nerd? Sige na, huwag na tayong makipag-away sa nerd na ito. ay, May libingan ba talaga dito? Bakit pakiramdam ko ang nakakatakot? Ay bakit ka natatakot? Kasama mo naman ako. Kahit may zombie dito, papabagsakin ko pa rin. Pero pakiramdam ko kasi sa likod namin, parang may sumusunod. Kasalanan lahat ni Shumu. Maghapon takutin lang kami ang alam. Ay, wala yan. Sobra ka lang kinakabahan. uy, Shumu. Shumu, aalis na ba talaga tayo sa bundok at hindi na sila papansinin? Shumu, huwag kang magalit sa akin. Tara. Tara. Naghahanap sila ng kamatayan. Sino ang makakapigil sa kanila? Pero magkasama tayong umakyat sa bundok kung may mangyaring masama? Hindi maiiwasan ng pulisya? Napagdudahan tayo? Ang pinakamahalaga? Gaano man sila kasama? Mga kaklase pa rin natin sila. Tama ka. At ayon sa ugali ng mga taong iyon, tiyak na magnanakaw sila sa lumang libingan. Pagdating ng panahon, kung may magtanong, mahirap din tayong magpaliwanag. Higit sa lahat, hindi dapat masira ang lumang libingan. Hahanapin natin sila. Sige. Tara. Ay, bilisan mo, tingnan mo. May kayamanan.
Uy, Xiaohe. Xiaohe. Xiaohe, ayos ka lang ba? Xiaohe, mag-ingat ka, nakakatakot. Pakiramdam ko may tumisod sa akin. Pero wala naman dito. Itong sinaunang libingan? Sa tagal na? Kung mayroong kung ano-ano, normal lang yan. Kaya mag-ingat tayong lahat. Oo, Kuya Chen-kun, hindi ako nagpakalat-kalat. Nakakita ako ng isang kayamanan. Tingnan ninyo, hindi ba't parang Yuan Dynasty Blue and White Porcelain itong porselana? Aba, talagang Yuan Dynasty Blue and White Porcelain nga ito. At ito pa ang pinakakumpletong napanatili. Naku, yumaman na tayo nito. Kung maibabalik natin to, siguradong sisikat tayo. Hindi. Bakit ang hirap ilipat nito? Ha? Kuya Chen-kun, Hindi. Ang hirap naman itong ilipat. hayaan mo na, Chen-kun. Ang pagkadiskubre natin sa libingan na ito ay isang pambansang tagumpay na. Mamaya, papuntahin na lang natin ang ibang tao mula sa research team. Sige na nga. Ano ang nangyari? Sandali. Naku, ang libingan na iyon, baka pugad ng oso? Shumo, bakit parang lumilindol ang lupa? Baka lindol ito? Bilisan takbo-takbo. Mahal. Xiaohe, ano ang gagawin natin, Kuya Kun? Natrap tayo sa loob. Xiaohe? Xiaohe, ikaw. Pumunta ka sa labas. Tingnan mo kung makakahanap ka ng mga taong tutulong sa atin. Tama, Xiaohe. Ngayon, ikaw lang ang pag-asa namin. Oo. Kukuha ako ng tulong. Mahal Kuya Kun, hintayin niyo ako ha. Mag-ingat ka. Bilisan mo. Bilis. Xiaohe, paano ka natakot sa mga panloloko ni Shumo na panloloko sa ganitong lugar? Saan ba galing ang kumakain ng taong oso? Shumo, naglakas loob ka talagang pumunta ano. Akala ko, natakot ka at hindi ka na darating. Ex-Yumo, wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin mo. Dali, mag-isip ka ng paraan para mailigtas mo kami. Si Shumo, kinakausap kita. Hindi mo ba ako naririnig? Bilisan mo. Humanap ka ng paraan para iligtas kami. Shumo, paano ito? Matagal ko nang sinabi, hindi dapat basta-basta pumapasok sa libingan at lalong hindi basta-basta gagalawin ang mga bagay sa loob. Sino ang nagpaganon sa kanila? Shumo, hindi ka ba titigil? Anong oras na ngayon? Tapos nambabastos ka pa. Hindi rin naman namin alam na may mekanismo pala dito. Sige na. Shumo, huwag ka nang magalit. Ako ang nagkamali. Nakita ko kasi na may libingan dito, kaya sobrang natuwa ako. Tulungan mo na kami, humanap ka na ng paraan. Oo nga. Shumo, sige na. Humanap ka ng paraan para iligtas kami. Hindi mo naman. Pwedeng hayaan na lang kami mamatay, di ba? Sa nakakatakot na lugar na ito. Ayaw naming manatili kahit isang minuto pa. Shumo, naipit sila sa loob? Magkakaroon ba sila ng panganib? Sumo, natulala ka na ba sa takot? Sa tingin ko, ang inutil na ito, wala talagang kakayahang iligtas tayo.
Mas mabuti pa, hintayin na lang natin si Xiaohe kasama ang mga tao niya para iligtas tayo. Kukunin ko ang mga kagamitan. Dito na lang ako maghihintay sa iyo para makapagbantayan tayo. Ikaw, Shumu? Shumu, Shumu, bakit ngayon lang hindi mo ako pinayagang manatili rito? Sa totoo lang, ang libingan na iyon ay pugad ng mga asong gubat na kumakain ng tao. Hindi ako panatag na ikaw ay nag-iisa. Doon. Gabi na. Kailangan nating bilisan ang pag-alis. Anong nangyari? At ang tagal mo? Sa tingin nyo, baka may nangyari sa kanya. Kahit si Shumu. Ay nakabalik ng ligtas at maayos. Si Xiaohe ay sumama sa atin sa maraming pakikipagsapalaran. Walang magiging problema. Tama nga. Mula dito pababa ng bundok para humingi ng tulong, mga 15 kilometro pa rin. Paano siya makakabalik ng ganoon kabilis? Hindi makontak. Aba, isa kang malaking lalaki, Huang Lei. Ganyan ka ba talaga? tama. Matanda na si Xiaohe. At ang mga kalsada dito sa bundok, hindi naman masungit, walang magiging problema. Ako lang ang nag-aalala. Baka ba sa bundok na ito, mayroon talagang taong kumakain na oso. Akala ko kung ano ang inaalala mo. Iyon pala ay ang taong kumakain na oso. Sasabihin ko sa iyo, si Shumu, nabaliw lang sa kakabasa ng nobela. Ang inilarawan niyang taong kumakain na oso, gaano man iyan kalaki, dapat siguro kasing laki ng polar bear, tama? Paano mangyayari iyon? Tama. Dito sa bundok, kung mayroong taong kumakain na oso, papalitan ko ang apelyido ko. May narinig ba kayong kakaibang tunog? Kakaibang tunog? Doon lang. Bilisan nyo. Tingnan nyo. Anong bagay iyon? Shumu, hindi ka pa pwedeng tumigil sa pagtatakot sa mga tao? Ay sige na. Alam mo, Shumu, pakisuyo naman. Lumabas ka muna. Tulungan mo akong magbantay. Shumu, parang mayroon sa labas. Oso? Takbo. Malamang mayroong mga anak na oso sa kuwebang ito. Kung ang osong kumakain ng tao ay hindi pumunta sa kampo ngayong gabi, maaaring sa madaling panahon ay matapos na itong kumain at bumalik dito sa kuweba. Hindi pwede. Kailangan kong bumilis. Shumu, bilisan mo. Parang may paparating na. Bilisan mo. Shumu, bilisan mo. Bilisan. Shumu, bilisan mo. Palabas na ang bagay na iyon mula sa maisan. Paparating na. Dali. Gabi na. Dapat na tayong umalis. Ay, aalis. Alam mo ba kung ano ang nahanap namin sa loob? Maaring ito ang libingan ni Liu Bawen. Maraming kayamanan dito. Pero, dahil sa bihira kang maging matapang, kapag dumalo kami sa press conference tungkol sa arkeolohiya, isama kita, gawing background. Tama, Shumu. Napakaswerte mo. Nakakuha ka pa ng napakalaking benepisyo. Sige na. Dahil nagdala ka ng gamit, ikaw, sumama ka sa amin pagkatapos naming mag-arkeolohiya, umalis kasama namin. Umalis? Ano sabi mo? Sabi ko, sumama ka sa akin ngayon. Shumu, nababaliw ka na ba?
Ayaw mong kunin ng ganito kalaking gintong bundok at pilak na bundok, tapos pinapaalis mo pa kami kasama mo? Nakakatawa talaga. Shumo, akala ko lumakas ka na ng kaunti kaysa dati. Hindi pala, duwag ka pa rin pala. Sige, hindi kayo aalis ano? Mabuti, sasabihin ko sa inyo, ito ay libingan na binabantayan ng kumakain ng tao na oso. Kung gusto ninyong mamatay, hindi ako sasama sa inyo. Tara na. Tara, Oso na nagbabantay ng libingan? Ako pa ang tagapagbantay ng libingan. Kuya Chen, umuwi muna tayo. Nag-aalala ako na baka may mangyari kay Xiaohe. Ay sige na Xiaoyan, umuwi muna tayo. Sige na, gabi na rin naman. Hindi na rin tatagal ang mga flashlight natin. Sige, kunin ang bag, alis. Ito. Hindi maganda. Dapat na tayong bumalik kaagad. Malapit dito. Tiyak na may oso. Hindi ko sinasabi. Araw-araw kang nagkukuwento ng mga corny jokes na ganyan, hindi ka ba naiinip? Oo nga, buong araw, puro oso. Oso, hindi ka ba nakakainis? Tara na, umuwi na tayo. Ay, Anong oso? Sa buong biyahe natin pabalik, hindi naman tayo napahamak. tama, kung hindi dahil kay Sumo, paano ba naman dapat pala sa libingan mas marami pa tayong nag-explore ngayon, wala na, nasayang lang. Ay, hindi na sayang. Kuya, tingnan mo. Wow. Ako, nakita ko sa libingan. Kanina mo pa tinititigan ang garapon na ito. Kinuha ko na lang at inilabas. Wow. Xiaoyan, napansin mo pa yan? Ang Ang bait bait mo talaga sa akin. Hindi, wag mong hawakan ang garapon na ito. Ang laman nito ay pagkain ng oso para sa kanyang anak. Shumo, anong ibig mong sabihin, ha? Pwede ba magkaroon ka naman ng kahihiyan? Nung inanyayahan ka noon ni Kuya ko na mag-explore sa lumang libingan, ikaw mismo, duwag, hindi ka nangahas pumunta, pero ngayong nakita mong nakahanap kami ng napakahalagang kayamanan, ano, naiinggit ka na naman? Sinasabi ko sa'yo, itong banga na ito, pati ang laman nitong kayamanan, lahat yan ay isusuko namin sa gobyerno. Pagdating ng araw, ang slot para sa direktang pagpasok sa grad school ng kolehiyo ay siguradong mapupunta sa amin. Slot para sa grad school? Ni hindi mo nga makilala ang isang seremonyal na banga. Gusto mo pang makakuha ng slot sa grad school? Anong ibig mong sabihin? Sasabihin ko na sa inyo ang totoo. Ito ay isang sinaunang banga para sa ritual na puno ng mga buto ng sinaunang tao sa loob at ang maniting na oso dahil sa pagkain ng mga butong ito kaya siya nasanay kumain ng tao. At ngayon, ang maniting na oso itinatabi pa ang mga nahuhuli niyang biktima sa loob ng bangang ito. Itong banga, masasabing, ang imbaka ng pagkain ng maniting na oso. Pinapayuhan ko kayo na humanap agad ng paraan para ibalik ito. Kung hindi, walang katapusang gulo ang aabutin ninyo. Hahaha. Ay, ang sinasabi mo, sa bangang ito, ang laman ay mga buto ng sinaunang tao o pagkain ng baby bear? Ibig mong sabihin na isang oso ay marunong mag-imbak ng pagkain at alam pang ilagay ito sa loob ng banga? Hahaha. Hindi yan ang sinasabi ko. Ikaw, may problema ka ba sa utak? Ganito ang tito ko ang Dean, magpatingin ka sa utak mo. Bibigyan ka pa niya ng diskwento. Totoo ang lahat ng sinasabi ko, kaya mag-isip na kayo agad ng paraan para itapon na to. Hahaha. Hahaha, kung totoo ang sinasabi mo, sige, palabasin mo nga ngayon. Tama, palabasin mo at pakagat sa akin. Sasabihin ko sa iyo, si Chen Kun ay hindi takot kahit sa sinaunang libingan, matatakot ako sa isang oso. wala nang pag-asa. Napakabihira ang payong mabuti, ang pahirap na espiritu. Clown? Shumo, aalis na ba tayo ngayong gabi? Darating ang oso ngayong gabi. Kailangan nating mag-ingat ng husto. Tingnan ninyo. Hindi ba ito ang pulseras ng asawa ko? Ito, kay Xiaohe ito. Kung gayon, kaya ba ito gaya ng sinabi ni Shumo para sa sakripisyo? Ito ay sa buong pamilya ng oso? Hindi siguro. Ipinagbabawal ang mga oso sa bundok na ito. Paano magkakaroon ng oso dito? Ayos lang, huwag kang matakot. Sa tingin ko, tiyak na ayos lang si Xiaohe. Dapat ngayon, nakaabot na siya sa bayan sa paanan ng bundok para magtipon ng mga tao. Oo, at malinaw kong natatandaan. Ang pulseras ni Xiaohe ay puti. Ito ay pula. Tama, kasalanan lahat ni Shumo iyon. Ginawa niya ako mismo ay nagdududa na rin.
Oso. Oso. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Kuya Kun! Kuya Kun! Iligtas mo ako, Kuya Kun! Shumu! Shumu! Bingi ka ba? Buksan mo na ang pinto. Buksan niyo na ang pinto. Shumu, kailangan nating buksan ang pinto, hindi ba? Shumu. Shumu, mali ako. Hindi ako dapat hindi nagtiwala sa'yo. Bilisan mo, buksan mo ang pinto. Girlfriend mo ako. Hindi mo ako pwedeng hayaang mamatay. Oo. Shumu, simula ngayon tatawagin kitang kuya. Ikaw ang aking nakatatandang kapatid. Bilisan mo, buksan mo ang pinto. Shumu. Shumu, mali ako. Shumu, nangangako ako. Ikaw lang ang magiging boyfriend ko. Magiging tapat ako sa iyo. Buksan mo na ang pinto. Hindi pwede. Nandito silang dalawa. Kung sakaling tuluyang sumugod ang oso, hindi rin tayo magiging ligtas. Kuya Shumu, bilisan mo, buksan mo ang pinto. Buksan mo na ang pinto. Shumu, nakikiusap ako sa iyo. Black Bear, parating na siya. Paparating na ang itim na oso. Oso, paparating na ang itim na oso. Buksan ang pinto. Shumu, kailangan ba nating buksan ang pinto para iligtas sila? Kung lalapit pa yung oso sa labas, baka malagay din sa panganib ang kubo. At saka, kung talagang mamatay dito ang dalawang to, baka maging mahirap pang magpaliwanag. Bahala na. Tulungan mo ako, dali. Saklolo. Shumu. Saklolo. Shumu. Shumu, Tulungan mo akong buksan ang pinto. sige. Bilis! Pasok agad. Dali. Bilis. Mabilis. Bear spray. Dali. 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 Shumu, yung oso. Siguro umalis na yung oso, di ba? Yung ano, aba, paano kung ako, ikaw na lang tignan. Hoy, anong pinagsasabi mo? Masyadong matalino ang osong ito. Posibleng-posible. Pinapalabas niya lang tayo. Aba, Shumu. Hayop lang yan. Paano naman yan magiging ganoon katalino? Tama, isa pa, hindi ba may compound bow ka? Malakas ang penetrating power niyan, dapat patay na yung osong yan, di ba? Hindi ka naniniwala, ano? Kung hindi ka naniniwala, dumapa ka at tignan mo. Hindi, wala namang bulag na oso sa labas dito. Nakaabang Jisk. Napakalaki. Dali. Humanap ng mga bagay. Harangan ang pinto. Dali. Dali. Shumu? Ang oso? Umalis na siguro siya ngayon? Nasaan si Hian? Kuya, may oso talaga? Totoo? Tingnan mo, ang kasama natin. Namatay dito? Totoo. Kuya, ihatid mo kaming dalawa pababa ng bundok. Ipinapangako ko, pagbaba namin ng bundok, bibigyan kita ng 20,000 yuan bilang bayad. Para iwanan kayong dalawa? Ano? Sa tono nyo? Parang iiwan nyo kami? Chenkon, Hian, bakit niyo naman ginagawa to? Kahapon si Shumu pa ang sumuong sa panganib para iligtas kayo. Ngayon naman ay gumaganti kayo ng masama sa kabutihan. Gusto niyo kaming iwan at kayo lang ang umalis, tama? Ano ba yan, Shen Yue? Bakit ang pangit naman ng pananalita mo? Ano ba ang ibig sabihin ng gumaganti ng masama sa kabutihan? Kasi kanina kayo, hindi pa kayo gising, di ba? Oo nga. Balak lang naman naming pagkausap namin ng mga ngaso ay isasama namin kayong bumaba ng bundok, di ba?
2 sa 2. Ikaw, 4 sa 2. Nitong mga nakaraang araw, may 2 mangangaso sa likod ng bundok. Posibleng sinakmal ng malaking mabangis na hayop. Ang paglalarawan sa 2 mangangaso ay ang mga sumusunod. Bakit? Bakit naman nadagdagan ng 2 tao? Ang usapan ay 20,000 piso para lang sa 2 tao na ibababa. Sige na, Ergu. Kung ganoon, ayon sa sinabi nyo kanina, 20,000 piso, ibaba ko kayong 4. Ngunit, kailangan nating magkaunawaan, pumasok tayo sa bundok para manggaso. Kaya naman, pupunta tayo sa likod ng bundok mamaya para maghanap ng biktima. At pagkatapos ay bababa tayo mula sa paanan ng likod ng bundok, maaaring bahagya tayong lilihis ng daan. aba, walang problema, basta may baba lang kami, kahit gaano pa kalayo ang lakarin. Oo. Hindi ko na talaga kayang tiisin ang nakakatakot na lugar na ito. Ngayon, basta makababa lang ako sa bundok, gagawin ko ang lahat. Sa paanan ng likod bundok, naaalala ko sa panaginip, sinabi sa broadcast na ang lugar kung saan pinatay ang 2 mangangaso ay tila nasa paanan ng likod bundok. Sige, kung kayo ay walang kailangang ayusin, sumama na kayo sa amin pababa ng bundok ngayon. Bago magdilim, bumaba kayo. Tara. Hindi pwede sa likod bundok. Hindi ikaw, Shumo. May sayad ka ba sa utak mo? Hindi kami aalis. Hindi aalis? Dito tayo mananatili para ipakain sa oso? Oo nga. Hindi mo ba alam kung gaano nakakatakot ang osong iyon? Sa maliit na barong-barong na ito, balak mo bang... Mamatay tayong lahat dito? Maniniwala kayo o hindi, ang osong iyon ay nasa likod ng bundok ngayon. Kung pupunta kayo ngayon, tiyak na mapapahamak kayo. Hahaha. Bata, alam kong nagkaroon kayo ng problema nang pumasok kayo sa bundok ng mag-isa. Pero ang gusto kong sabihin ay, una, nakatira kami sa bundok ng napakaraming taon, wala pa kaming nakita na osong kumakain ng tao na sinasabi mo. Pangalawa, may baril kami, kahit may oso talaga, kaya naming tapusin sa isang putok lang. Ito, ang tawag dito ay profesional? Aba, may baril sila, kaya mas ligtas tayo kung sasama sa kanila, kaysa sumama sa'yo dito, di ba? Che, tama. Shumo, huwag mong isipin na porke pinalayas mo ang oso kahapon, ay magaling ka na. Sige na, Shumo. Kung natatakot ka, manatili ka na lang dito. Pagbaba namin, kung masaya kami, maalala pa namin, kukuha kami ng ilang tao para iligtas ka. Tama. Tara na. Tara. Tara. Ay. Shumo, sigurado ka bang hindi tayo sasama sa kanila? May baril ang mga ngaso? Siguro naman walang problema sa oso, di ba? Iyong lumang shotgun niyang puno ng bakal, matagal nang dapat i-retire. Hindi pa nga singlakas ng aking compound bow. Pwede pa niyang ipanghuli ng kuneho o soro, pero oso? Baka hindi niya mapatay. At saka, sa panaginip ko, lahat tayo pumunta sa loob ng kuweba, pero ang oso hindi sumunod ng malalim. Siguro, sa pinakaloob ng libingan, mayroong bagay na kinatatakutan ng oso. Naalala ko na. Marahil ang kuweba na iyon, ang susi para makatakas tayo sa oso. Ang libingan ang sinasabi mo? Oo. Sa yungib na iyon, baka mayroong mekanismo na kinatatakutan ng oso. At narinig ko ang ihip ng hangin sa libingan kanina, sa pinakailalim ng libingan, baka may iba pang labasan. Totoo ang sinasabi mo? Oo. Sundan natin sila. Sikapin nating makarating sa libingan bago magdilim. Kumuha muna tayo ng gamit. Tara! Kayan. Jessica, sabi ko na nga ba? Paano sila magkakaroon ng ganoong katapangan? Hindi ba't namamatay na sila sa paghabol? Kung hindi sila sumunod, mamamatay lang sila. Sa tingin ko itong si Shumo ay nagpapahirap sa sarili dahil sa pride. Kayan. Chen-kun, bakit hindi na lang kayo bumaba ng bundok ngayon? Naalala lang ni Shumo na may labasan daw sa loob ng lumang libingan. Hindi, Shanyu? May sakit ka ba? Ang lumang libingan na iyon ay pugad ng oso? Gusto mo pa bang mas mabilis kang mamatay? Jesk,
Naiintindihan ko. Sumo, nanghihinayang ka ba sa kayamanan sa lumang libingan? Tiska, sinasabi ko sa iyo, kahit na may kakayahan kang kumuha ng kayamanan doon, makukuha mo, pero hindi mo magagamit. Chen-kun, sa tingin ko tama si Shumu. Walang gaanong tao sa likod ng bundok. Hindi natin alam ang terrain. Kahit pa bumaba tayo ng bundok, pwede naman tayong magpahinga ng isang gabi sa lumang libingan. At pagkatapos ay umalis, hindi pa huli ang lahat. Itong likod ng bundok, kahit bihira lang namin puntahan, pero hindi naman sa hindi pa namin napuntahan. Kayo naman, magtiwala lang kayo. Shen Yu, hindi mo talaga dapat sinundan ng siraulong si Shumu at matutulog pa sa lumang libingan mamayang gabi. Kung sa maliit na kubo ka sa bundok matutulog, wala akong sasabihin sa'yo. Sige na, sige na. Kung ayaw mong sumama sa amin, ayos lang. Tara na. Talk. Hay, hayaan na lang. Kung may pinaniwalaan na sila, gaano man natin sila kumbinsihin, hindi nila aaminin. Kuya Kun, sabihin mo, sila bang dalawa, hindi naman siguro talaga sila nanatili sa lumang libingan, di ba? Gusto talaga nilang maghanap ng problema, bakit pa natin sila pakikialaman? Pero, mas mabuti na rin ito. Sa ganitong paraan, ikaw ay magiging akin lamang. Tara na. Mag-ingat. Anong nangyari, Tio? Wala na. Kasi kanina, nakita ko ang isang itim na anino sa malayo. Aroy, Tio, sa tingin ko, nataranta ka lang sa sinabi ng batang iyon. Nataranta ka lang. Wala naman kung anong bagay sa bundok na ito, ah. Sa loob ng 10 minuto, makakarating na tayo sa paanan ng bundok. Magpursige tayo. Sige. Ingat, puno ito ng mga patibong. Oho. Hintay. Alam ko na kung bakit ang man-eating bear ay hindi naglakas loob na pumasok sa kaibuturan ng libingan na ito. Dahil sa lawa na ito? Tama, ayon sa isang sinaunang tala. Sabi nila, ang libingan ni Liu Bowen ay gumagamit ng pamatay buto na tubig bilang patibong at ang pamatay buto na tubig na ito ay hydrofluoric acid naglalaman ng matinding lason. Kahit na makapal ang balat at laman ng man-eating bear, sa sandaling mahawakan ito, sa loob lamang ng ilang sandali, ay mamamatay agad. Tara, palibutan natin ang lawa na ito. Uy, kuya. Kuya, gusto mo bang magpahinga muna tayo? Malapit na tayo sa kalsada. Kuya, malayo na ang nalakad natin. Mahigit 3 oras na. Hindi na talaga namin kaya. Sige na nga. Ipagmaneho muna namin ang sasakyan dito. Hintayin niyo muna kami dito, ha? Oo. Hoy, halika. Upo. Sa wakas, makakaalis na rin sa impyernong lugar na ito. Oo nga. Isipin mo ang 2 hangal na si Iksumu. Kung sumama sila sa atin, nakalabas din sana sila. Si Lao Xiao, napakaraming bakas ng paa sa lupa, parang sa oso ah. Yung sinabi ng mga kabataan, baka totoo nga. Paano mangyayari? Dito tayo sa bundok, ilang beses na tayong nangangaso. Kailan tayo nakakita ng oso? At saka, kung may oso man talaga, hindi ba may baril pa tayo? Oo, tama. Huy, Lao Xiao. Pakiramdam mo ba umuulan? Umuulan? Oo. Hindi naman. Hindi? Eh bakit may tubig dito?
Parang may amoy pa. Ito. Anong ingay yon? Sila, wala naman siguro nangyaring masama sa kanila, di ba? Hindi. May mga baril sila. Anong mangyayari sa kanila? Kuya Kun, tayo na lang kaya ang umalis? Pakiramdam ko kasi habang nandito tayo, hindi tayo ligtas. Sige, dumiretso na tayo para pagkasakay ng sasakyan. Diretso na. Oo. Halika. Dahan-dahan lang. Sige. Oso. Kinain sila ng oso. Oso. Kinain sila ng oso. Naku po. Ang kotse. Dali. Dali. Bilisan mo at magmaneho. Hanapin ang susi ng kotse. Susi ng kotse. Susi ng kotse. Bilisan mo. Dali. Dali. Bilisan mo. Lintik, ayaw umandar ng basura na kotse na ito. Kuya Kun. Kinakatok niya ang bintana. Magmaneho ka na. Kuya Kun. Ingat. Sa wakas ay nakalabas na. Kung hindi ako nagkakamali, kung lumiko tayo sa silangan, ay tuluyan na tayong makakalabas. Yumo, tumingin ka doon. Iyan. Chen-kun. Anong gagawin natin? Ililigtas ba natin sila? Kung ililigtas natin sila ngayon, malaki ang posibilidad na mamatay tayo rito. Bakit hindi na lang? Hayaan silang dalawa ang kumuha ng atensyon ng oso at aalis tayo habang may pagkakataon. Hindi, pareho na tayong nasa alanganin. Hindi na natin kayang iligtas ang ating sarili. Pero? Shen Yue, lalabas muna tayo. Babalikan natin sila para iligtas. Okay ba? Kuya Kun? Kuya Kun? Kailangan nating makahanap ng paraan para makalabas. Kundi, kahit hindi tayo kainin ng oso, mamatay tayo sa gutom sa loob ng sasakyan. Aba. Hindi. Nasa kalsada na tayo, wala pa ring signal. Ano? Paano na ito? Hoy, ikaw, hubarin mo na ang damit mo. Dali. Ha? Sa ganitong sitwasyon, iyan pa rin ang iniisip mo? Ano ba? Gagawa ako ng sulo? Hubarin mo ang damit mo. Hindi pwede. Masyadong malamig sa bundok. Dito, may tuwalya. Bilisan mo. Dali. Dali. Tumakbo. Umakyat sa bundok. May lihim na daanan doon papunta sa lumang libingan.
Ah, Dali. Kahit na mapalad kaming nabaril ang isang mata ng oso kanina, kaya hindi kami nito agad maaabutan, ngunit ang dalawang mga ngaso ay malamang na nasa malaking kapahamakan. Ang aking pangitain sa panaginip ay hindi nagpakita ng daan pababa ng bundok sa likod. Kailangan pa rin nating bumalik sa kampo, hanapin ang mapa bago tayo makababa ng bundok. Pangitain sa panaginip? Babalik muna tayo sa kampo, hanapin ang mapa, magpahinga ng isang gabi bago bumaba ng bundok. Kuya Kun, sa tingin mo itong si Shumu? Wala naman sigurong kakayahang manghula ng hinaharap, di ba? Pwe, anong manghula ng hinaharap? Sa tingin ko, nagkataon lang yan. Kung may prophetic dream siya, bakit hindi niya mapanaginipan ang daan pababa ng bundok? Ha? Kailangan pa bumalik para kumuha ng mapa? Sa tingin ko, natakot lang siya sa oso, ayaw lang bumaba ng bundok, iyon ang totoo. Hala. Ay naku, Shumu. Yung tunog ng pagbubukas mo ng drawer, hindi ba pwedeng hinay-hinay lang? Baka mamaya maakit mo pa yung oso. Hiyan, si Shumu ay naghahanap-hanap. Para din naman sa atin yan. Huwag niyong kalimutan, kakagaling lang natin sa kapahamakan dahil sa oso. Iniligtas tayo ni Shumu. Oo. Nailigtas tayo. Pero hindi ba tayo rito naghihintay lang ng kamatayan? Hoy, ikaw Shumu. Shumu ang dakilang manghuhula. Ang galing mo manghula. Hulaan mo nga, paano tayo bababa ng bundok? Dahil dito tayo makakababa ng bundok. Nahanap ko na. Tama, dahil sa bagay na to, bukas, makakaalis na tayo sa nakakatakot na lugar na to. Hindi sa pang-iinsulto, Shumu, yung dalawang mga ngaso kanina, kinain sila ng oso. Hindi nga tayo bumaba ngayon, aasa lang ba tayo sa kalat mong yan para makababa na bukas? Kasi nagkamali lang tayo ng daan kanina. Kung tama sana ang nilakaran natin, matagal na sana tayong nakababa. Paglabas natin ngayon, mula sa lumang libingan, dapat hindi naman tayo nakasalubong ng oso. Ginawa ko lang naman. Yon para iligtas kayo, di ba? Ibig mo bang sabihin ngayon? Kailangan pa naming magpasalamat sa'yo? Ay, hindi na kailangan ng pasasalamat. Sa mga susunod na araw, wag lang kayong gumawa ng gulo. Ay, hoy, hindi naman namin sinabi na sasama kami sa panganib ninyo. Kung gusto ninyong pumunta, kayo na lang. Huwag nyo kaming idamay. Kung sigurado kang ang ganyan na kaya mong bumaba ng bundok, edi ikaw muna ang bumaba tapos kumuha ka ng rescue team para iligtas kami? Ay, tama nga, Shumu. Kung totoong kaya mong bumaba, mas mabuti pa na dumiretso ka na lang sa paanan ng bundok at kumuha ng rescue. Sige, bukas kami na lang ang bababa. Si Shumu? Ayos ka lang ba? Bakit? Anong nangyayari sa'yo? Napanaginipan ko na mamamatay ang kuryente sa munting bahay na ito ngayong gabi. At hindi patay ang mga ngaso, dadalhin nila ang napatay na oso para ibaba tayo sa bundok ngayong gabi. Magandang panaginip yan. Bakit ka pinagpapawisan ng ganyan? Hindi magandang panaginip. Napanaginipan ko na may dalawang oso, isang lalaki at isang babae, ang napatay ng mga ngaso ay hindi iyon ang agresibong lalaking oso at malamang na umulan ngayong gabi. Kapag nangyari yan, ang baril ng mga ngaso ay hindi nagagana dahil sa ulan, lahat tayo ay mamamatay sa labas. Shumu, may sakit ka ba? Bakit ka maingay ngayong gabi? Hindi mo ba kami papatulugin? Ano yung isang lalaki at isang babaeng oso? Hindi ba't isang oso lang? Hindi ka ba natakot hanggang sa mawala ka sa sarili mo? Anong klaseng bangumot yan? Naputol pa ang kuryente? Yang oso? Nasa labas pa? Pupunitin ang breaker para sa atin? Peste. Talagang ang nawalan ng kuryente? Ano?
Talagang nawalan ng kuryente? Hindi kaya? Kuya Kun, bakit hindi mo subukan ulit? Alam ko na, hindi iyon panaginip, kundi ang hinaharap na mangyayari. Huwag mo nang subukan. Ang kable ng kuryente sa labas, nakagat ng oso. Ha? Kuya Kun, hindi kaya totoo ang sinasabi ni Shumo? Hindi kaya hindi na tayo makalabas? Huwag kang makinig sa kanya. Nakakatakot ang sinasabi niya. Anong panahon na ba ngayon ginagawa pa rin ng mga pamahiin na yan? Kung sasabihin mong kaya mong hulaan ang mangyayari, mas kapanipaniwala pa iyon kaysa sa kung anumang panaginip na hula mo, mas paniniwalaan pa. Sa tingin ko, nagkataon lang yan. Kuya Kun, gabing-gabi na, paano naman may kakatok sa pinto? Ah, oso. Oso yon. Siong. Ha? Ah, Si Siong. Bilisan nyo, buksan ang pinto. Ano bang siyong-siyong na yan? Ako to, kami. Napatay namin ang siyong. Huwag. Hindi. Ito yung mga ngaso noong araw, buksan mo ang pinto. Naku, kuya, buhay pa kayo. Ang ina ng anak niya, ang hirap patayin ng hayop na ito, isang araw naming hinabol bago namin naabutan. Oo nga, nang lumingon kami, wala na kayo. Kaya, bumalik kami para tingnan. Nandito nga kayo. Mga kuya, ang galing nyo naman. Napatay nyo talaga ang siyong na ito? Ano bang nakakatakot na siyong-siyong na yan? Hindi naman kasing nakakatakot ng sinasabi ninyo? Isang ordinaryong brown bear lang yan? Kami? 2 o 3 putok lang? Tapos na? Mga ngaso, mga kuya, talagang magaling kayo. Ibig mong sabihin, ngayong gabi, pwede na tayong bumaba sa bundok? Bakit pa kami pupunta rito? Pinuntahan namin kayo para ihatid pababa ng bundok. Ngayon, bumaba na tayo para makahabol pa sa agahan. Hihintayin ko na mag-impake ako. Hindi. Hindi. May panganib. Ay, hindi pwede. Hindi. Halika na. Halika na. Hindi. Halika na. Hindi. Hindi pwedeng bumaba ng bundok. Hindi tayo pwedeng bumaba ng bundok. Hindi, Shumo. Sira ulo ka ba? Kung hindi tayo bababa, kung hindi aalis, dito sa kubong ito, wala ng kuryente ngayon. Kung hindi pa rin tayo aalis, hindi ba't maghihintay na lang tayong mamatay dito? Bukod pa doon, sabi mo nakita mo ang oso na iyon? Eh, di ba yung oso napatay na ni Kuya Mangangaso, pinatay na, di ba? Malinaw na malinaw sa akin ngayong gabi, may nagsabing si Kuya Mangangaso kakainin daw ng oso. Oo. Napanaginipan ko nga kayong 2 kuya na kinain kayo ng oso. Pero, maaaring nangyari iyon kahapon. At ang napanaginipan ko ngayon ay mangyayari ngayong gabi. Hahaha. Ngayong gabi? Utol, nakita mo rin naman ang sinasabi niyong kumakain taong oso, napatay na namin. Iyon pa lang ang una mong napatay. Posibleng may isa pa. Ang oso na iyon, malamang nasa paligid lang natin, handang maghiganti, anumang oras. Napanaginipan ko na tayong lahat ay napatay ng osong iyon. Ano bang isang ito? Isang iyon? Chong, marami ka pang hindi alam. Dito sa bundok namin, ang pagkakaroon ng isang oso napakabihira na. 2 pa, imposible. Oo nga, noong dumating tayo, hindi ba natin nasuri na sa bundok na ito, kulang naman talaga ang pagkain para bumuhay ng 2 oso. Tara, alis na. Umalis na tayo. Hindi ba, Hiyan? Sasama ka ba o hindi? Kuya Kun, paano kung pagkatiwalaan muna natin si Shumo ngayon? Hiyan, sabi ko, sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Oo, sabihin na nating tama nga siya sa ilang bagay noon, pero hindi iyon nangangahulugang kung ano paman. Kahit pa totoong may 2 oso gaya ng sabi niya, hindi ba may baril naman si Kuya Mangangaso? Mayroon siyang baril. Oo nga. Katatapos lang naming patayin ang isang ito, 2 o 3 putok lang tapos na. Utol, magtiwala ka na lang. Matatalino na ngayon ang mga itim na oso. Baka naamoy pa lang nila mula sa malayo ang pulbura natin, kaya umiwas na sila. Pero mga kuya, sobrang dilim na ng gabi. Hindi rin ligtas bumaba ng bundok. Kung ganoon, hintayin na lang nating mag-umaga bago umalis? Alam mo, Utol, hindi sa ayaw naming maghintay. Naantala na kami sa pagbaba dahil sa pangangaso ng oso, nagmamadali pa kaming makauwi. Sasabihin ko na sa inyo, kung gusto ninyong bumaba, sumama na kayo ngayon. Kung ayaw naman, bukas na lang kayo bumaba ng mag-isa. Tayo na. Wag kayong umalis, kuya, wag kayong umalis. Hiyan, wag mong sabihing nagkabalikan kayo nitong si Shumo. Bakit ka pa naniniwala sa walang kwenta na yan? Akala mo ba marunong talaga siyang manghula? Sige, kahit pa totoong may alam siya sa paghuhula, bakit hindi na lang niya hulaan kung aling daan pababa ang pinakaligtas? Bakit kailangan pa niyang manatiling kasama nating lahat? Ako? Bakit hindi tayo nakaalis?
Hindi mo ba alam sa puso mo? Pwede sana tayong lumiko para iwasan ang oso. Kung hindi lang namin nakita na nasa panganib kayo sa kalsada, matagal na sana kaming nakababa ng bundok. Sige na. Aalis ba kayo o hindi? Oo, aalis. Hindi ba kami tanga kung hindi kami aalis? Hayan, huwag kang magsisi mamaya. Kuya Kun, magtiwala tayo kay Shumu sa isang pagkakataon. Isipin mo, ang prediction niya na mawawala ng kuryente sa kwarto, pati na ang pagbabalik ng mga ngaso, lahat ng sinabi niya ay nagkatotoo. Talagang nawalan ng kuryente. Ito ako. Sabi ko sa inyo, napag-isipan nyo na ba talaga? Kung hindi pa tayo bababa, mag-uumaga na. Chen Kun, sasabihin ko sa'yo sa huling pagkakataon. Sabi nila, mahirap akitin ng tanga bagamat ikaw at ang nobya ko ay nagkaroon ng ganoong relasyon. Pero alang-alang sa pagiging magkaklase, huli kitang aalalahanin. Kung ipipilit mong bumaba ng bundok, huwag mo akong sisihin kung hindi kita binalaan. Ako. Kuya Kun, kung totoo ang sinasabi ni Shumu, kahit na kailangan nating bumaba ng bundok, hindi naman tayo nagmamadali ngayon. Sinasabi ko sa'yo, kung bababa ka ngayon, kung mamatay ka, huwag mo akong sisihin. Ako. Dito ako mananatili. Mabuti. Kayo, maghintay na lang kayo kinabukasan para may sumagip sa inyo. Ang mga taga-siyudad ay talagang malambot. Tara na. Tara, mga kuya, payo ko, huwag na kayong bumaba ng bundok. Ang oso na iyon ay mahigit 3 metro ang taas. Hindi ninyo kayang dalawa. Tama na, kayong mga galing sa syudad, talagang walang alam. Nasaan ang oso na aabot ng 3 metro ang taas? Tama. Mga kuya, lahat ng panganib na sinabi niya dati ay nagkatotoo. Maniwala na lang kayo sa kanya kahit isang beses. Sige na. Ang pagkakaroon ng oso sa bundok na ito, hindi namin talaga inasahan. Pero, gayon pa man, ang oso na ito, hindi naman ito ang unang beses na lumabas. Isa pa, kahit may 2 pang oso, sa tagal na nating nangangaso, madali lang patayin ang isang oso. Tara na. Kung alam ko lang, dapat pala sumama na tayo sa 2 mga ngaso kahapon. Nagpapalamig dito sa sirang kubo buong gabi. Tama nga. Sumu, sabi mo may pangalawang oso? Pananakot lang pala iyon. Sandali. May problema doon. Anong problema naman doon? Baka naman may naiwan lang ang mga ngaso. Bakit iiwan ng mga ngaso ang baril? Sobra lang kasing dilim, kaya hindi niya nakita na naiwan niya doon. Ito, siya ba iyong mga ngaso? Paanong nangyari sa kanya iyan? Talagang may pangalawang oso. Ex-Yumu, totoo ang lahat ng sinabi mo. Kuya Chenkon, hindi kaya bumalik na lang tayo? Hindi lumayo ang oso kagabi. Siguro kumain ito ng mga ngaso at bumalik sa bundok para matulog. Ngayong umaga bumaba ng bundok. Malamang na hindi natin ito makakaharap. Bilisan mo na. Ay, ngayon pa lang tayo bababa ng bundok, Sumu. Seryoso ka ba? Shumu, kahapon nakinig kami sa iyo at naiwan. Ngayon, wala na ba talagang problema? Napanaginipan ko lang na kinain ng mga ngaso, pero ang daan pababa ng bundok mula sa libingan ay dapat ayos lang. Tama. Diretso ang daan na iyon sa highway sa paanan ng bundok. 1 kilometro lang ang layo sa pinakamalapit na nayon. Mas ligtas kaysa umikot kayo sa likod ng bundok. Ang daang iyon ay direktang patungo sa highway sa paanan ng bundok. 1 kilometro lang ang layo nito mula sa pinakamalapit na baryo. Mas ligtas kaysa umikot kayo sa likod ng bundok. Sige na nga, wala na rin namang ibang paraan ngayon, makikinig na lang ako sa iyo. Tara! Ang galing Kuya Chenkon, sa wakas ay nakalabas na tayo. Sundin lang ang highway na ito. Maglakad pa ng 1 kilometro at makakalabas na tayo ng matagumpay. 1 kilometro na lang at nasa baryo na tayo. Ibig sabihin, ligtas na tayo. Tara na.
Masama. Ito ay dumi ng oso. Huwag mong sabihing natunaw na sa tiyan ng oso yung mga angaso. Kahit ano paman, lumabas muna tayo bago pa tayo mag-usap. Ay, grabe, nakalabas din tayo sa wakas. Shumu, alam ko nang kaya mo yan. Hi, sino kayo? Tia, mga turista kami sa bundok. Naligaw kami. Pwede ba kaming makitulog dito sa inyo? Pasok kayo. Dahil malayo kami, walang gaanong masarap na pagkain dito, kaya pagtiyagaan nyo na lang ang makakain nyo. Ate, narinig niyo na ba ang tungkol sa bundok sa likuran na may oso? Ang aming nayon, dati may oso nga dito noong matagal ng panahon. Narinig ko pa nga may haring oso. Marami raw ang nakain. Pero, simula noong nag-aaral sa elementarya ang anak ko, naubos na ang mga osong iyon. Ngayon huwag mo nang banggitin ang oso. Kapag pumupunta kami sa bundok sa likuran, kahit kuneho wala kaming mahuli. Hahaha. Haring oso? Shumu, Shumu, mahina ka pala uminom. Kaunti lang na inom mo, nahihilo ka na. Ate, hindi maganda ito. Kakita ko lang si haring oso na pumasok sa nayon. Ano? Shumu, totoo ba ang lahat ng sinasabi mo? Ay nako, wala namang Bear King diyan. Ang sinabi ko kanina, panakot ko lang sa inyo. Tingnan mo itong bata. Sa simpleng ganyan, ay nahimatay ka na. Ginang, sa tingin ko ay totoo ang sinasabi niya. Ang kaibigan kong ito, mukhang nakikita niya ang hinaharap. Huwag kayong mag-alala, kahit pa may oso, hindi ito maglalakas loob na pumasok sa nayon. Ay, ang anak ko ay mga ngaso. Maraming mga ngaso dito sa bundok na ito. Maraming mga ngaso dito sa bundok na ito. Ay, hindi nyo kailangang matakot. Ginang, maniwala kayo sa akin. Ngayon ay talagang ang Bear King ito. Iminumungkahi ko na agad ninyong ipaalam sa mga tao sa baryo para makapaghanda na sila. Ay naku, binata, kumain ka ba sa bundok ng nakalalasong kabute at nagkakaroon ng guni-guni? Ay naku, saan ka naman nakakita ng oso? Ay, kahit pa meron, hindi ito bababa ng bundok, hindi rin ito makakapasok sa nayon. Ginang, mas mabuti sigurong ipaalam niyo sa mga residente ng baryo. Ang pagpapaalam, hindi naman magsasayang ng panahon. Para kung sakaling dumating talaga ang oso, ay makapaghanda ang lahat. Ay naku, sige na nga. Kayo talagang mga bata. Ay naku. Hoy! Ay, Kapitan, may ilang turista ako rito. Nagtutungo sa likod ng bundok para mamasyal. Sabi nila nakakita raw sila ng oso. Heck, nakakatakot daw. Ano? Nawawala si Erguzi? Ha? Aling iyong Erguzi na sinasabi niyo? Ano ang hitsura niya? Kasi mataba siya, nakasuot ng itim na jacket. Kaninang umaga, sumama siya sa anak ko para manggaso. Baka naman ang anak ko... Ay naku! Aroy! Aling, huwag po kayong mag-alala. Hindi po mangyayari ang masama sa anak nyo. Nakita ko pa nga siya kaninang umaga. Kumusta ang tinatawagan ninyong user ay pansamantalang hindi matawagan, pakisubukang muli mamaya. Exumu, sa tingin mo baka totoong sundan tayo pababa ng oso na yan? Hindi masabi. Matalino ang osong ito. Naghihiganti ito at alam nito ang daan. Baka, nasa isang lugar sa bundok. Pinapanood tayo. Shumu, oso! Nandyan na ang oso! Ano ba yan sa ngalang ng puno? Bukod pa riyan, kahit na ang oso talagang makapasok sa ating nayon, hindi naman yan makakapasok sa bakuran natin, di ba? Kasi, nakakandado na ang gate ng bakuran at naabisuhan ko na rin ang kapitan dapat ligtas tayo rito. Tingnan nyo. Ano na naman kay Hian? Bakit ka parang nakakita ng multo? Oso? Pumasok ang oso. Ikaw talaga, masyado kang kinakabahan. Hindi ba sinabi na kanina ni Aling, kahit may oso, hindi naman ito kayang buksan ng pinto at pumasok, di ba? Maliban kung naging engkanto na talaga ito. Aling, sigurado ka ba na maayos na nakakandado ang pinto sa labas? Huwag kang mag-alala. Kaninang dapit hapon, kinandado ko na iyon. Hindi lang nakakandado, nakaharang pa ako ng upuan doon. Shumu, sinabi na ni Aling, nakaharang na ng upuan ng malaking pinto, kaya huwag ka nang mag-alala, ha? Ngayong gabi, huwag kayong masyadong matulog ng mahimbing.
maghalinhinan sa pagbabantay. Sa sandaling may marinig na ingay, gisingin agad ang lahat. Tieske, ikaw na lang magbantay. Wala akong panahon para makipag-aksaya ng oras. Kasama ka? Ay nako, sige na, sige na. Ako, matanda na hindi na inaantok. Aba, ako na lang ang magbabantay ngayong gabi. Napagod kayo buong araw. Matulog na kayong lahat, matulog na. Sino kaya ang kumakatok? Baka may nagkamali lang ng pinuntahan sa gitna ng gabi? Nanay, huwag mong buksan. Hindi iyan tao. Oso iyan. Shumu, hindi naman siguro kumakatok ang oso sa pinto, di ba? Tama, Sumu. Sa tingin ko, masyado ka lang nag-iisip. Ay, hindi yan tama. Kanina ang tunog ng katok ay magulo at walang direksyon. Tiyak na isang man-eating bear, ibig sabihin ay nandito lang siya sa malapit. Anak ko yan. Bumalik na ang anak ko. Huwag mong buksan. Shumu, narinig mo yan, di ba? Tao yan, ayaw mo pa rin pagbuksan ng pinto. Ano ba ang ibig mong sabihin? Tama siyan, Shumu. Bilisan mo at umalis diyan. Anak ko yan. Anak ko, ano ang nangyari sa'yo? Kayo yan? Bakit kayo nandito? Paano kayo nakalabas noong gabing yon? Nakasalubong niyo ba ang oso? Ikaw, hindi ba ikaw ang mga ngaso na nakita natin kanina? Hindi ka rin pala namatay? Ito, ano ba talaga ang nangyayari dito? Ako at si Ergu. Hindi pa kami nagtatagal sa paglalakad. Bigla na lang may lumitaw na anino, kaya automatiko akong bumaril ng 2 beses. Itinumba niya si Ergu at galit na kinagat ng oso ang lamang loob ni Ergu. Naririnig ko ang tunog ng pagkalasog ng laman, pati na rin ang sigaw ni Ergu dito mismo sa aking pandinig. Kung hindi ako nagpanggap na patay, siguradong hindi na rin ako nakabalik ng buhay. Totoo nga bang may oso? Si Ergo niya. Kailangan ko pang ipaalam sa iba para sabay-sabay nating hulihin ang oso, ipaghiganti si Ergu. Maghintay lang kayo dito, huwag na huwag kayong lalabas. Anak, kasama ako sa iyo, halika na. Shumu, natatakot ako. Hayop kang ahas ka. Noong magkasama pa kami ni Shumu, napansin ko nang may gusto ka sa kanya. Ngayon hindi na kayo nagtatago, di ba? Ang daming tao dito, ang daming baril. Ano ang kinakatakutan sa isang oso? Nagpapanggap ka lang na inosente, para lang kaawaan. Tama? Shumu, malaki ka na. Pero padalawa-dalawa ka pa rin. Pwe. Mas mabuti pa yan, kaysa sa inyong dalawang walang hiya. Ako! Nakita ko ang isang madilim na anino kanina. Mukha itong oso. Bilisan nyo, bilisan nyo, bilisan nyo. Hawakan nyo ang mga sandata. Mag-ingat kayong lahat. Madilim na anino. Mukha itong oso. Bilisan nyo, bilisan nyo. Hawakan nyo ang mga sandata. Bilisan nyo, bilisan nyo, bilisan nyo. Napakahusay, yan. Lahat sila ay humabol sa oso. Sa dami ng humahabol, tiyak na hindi makakatakas ang osong iyon, makakapagpahinga na tayo. Sasabihin ko sa'yo, tama lang na iniwan mo ang walang kwentang si Shumu. Tama nga. Hindi niya mabibigyan ng seguridad, pero ako ay kaya ko. Pagbalik natin, bibilhan kita ng sapatos, bag, at isang malaking balahibong oso. Para sa ating anak, lahat ay gagawin ko. Sana nga. Pero natatakot ako na ang dalawa hindi na makabalik. Kung gayon, binabati ko kayo ng maligayang buhay mag-asawa. Ako... Noong lumabas ang mga taga-baryo kanina, bahagya kong nakita ang isang madilim na anino lumalakad sa kabaligtaran ng kanilang direksyon. Ang balangkas na iyon, mukhang oso.
Sino yan? Huwag mong buksan ang pinto. Hindi ito tao, kundi oso. Ginagaya niya, si Xiao, na kumakatok. Wala ka bang tigil? Ha? Oo, inagaw ko si Hian kaya naiinis ka. Pero mahina ka. Ha? Sinasabi ko sa'yo, kung ganyan ka pa rin, ingat ka baka saktan kita. Bukod pa rito, ang regular na katok na iyon, malinaw na mga residente ang dumating, di ba? Baka patay na nga ang oso. Ay. Ay. Tulungan ako. Shumu, tulungan mo ako. Nakikiusap ako. Kahit anong gusto mo papayag ako. Kuya Kun, ayos ka lang ba? Shumu, bakit mo isinara ang pinto? Bakit hindi ka lumabas para iligtas siya? Duwag ka. Mas gugustuhin kong ikaw ang namatay, hindi si Kuya Kun. Hindi ba't dahil buntis ka sa kanya? Anong kababuyan na bunga ng pag-ibig? Pera lang niya ang habol mo? At ikaw, isa ka lang aso na pinaglalaruan niya. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Mahilig ang oso, kumain ng buhay na bagay, unahin ang hita, tapos ang bituka, hinayaan nilang makita ng tao na kinakain siya ng buhay. Lumabas ka ngayon at tingnan mo. Puntahan mo at tingnan ang huling sandali ni Kung Ge, ang pinakamiserableng hitsura niya. Shumu. Shumu, iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito. Shumu. Iligtas mo ako. Iligtas. Huwag. Kinakain niya ang aking binti. Kinakain niya ang aking binti. Shumu. Shumu, iligtas mo ako. Kasalanan ko. Nagkamali ako. Iligtas mo ako. Shumu. Ibibigay ko ang lahat. Gagawin ko ang lahat. Shumu. Kuya Kun, paano mo nasabi iyan? Ikaw na babaeng hangal, malapit na akong mamatay, sasabihin ko ang totoo. Sa totoo lang, alam ko na noon pa na para sa pera ko lang ang gusto mo. Kausap ko na ang mayordomo. Kapag ipinanganak mo na ang bata, iiwanan na kita. Hindi. Hindi. Ha? Shumu, kumusta ka? Wala, may naisip lang akong masama. Hoy! Huwag kang lumabas. Patay na si Chen Kun. Ayos pa si Kuya Kun kanina. Hindi ako pwedeng manatili dito. Kailangan kong lumabas. Patay na si Chen Kun, hindi ako pwedeng mamatay dito. May anak pa ako sa tiyan. Pupuntahan ko ang mga taga-baryo. At ang pulis. Hiyan, kumalma ka. Kung lalabas ka ngayon, ang oso ay nasa labas. Kung lalabas ka, mamamatay tayong lahat. Kasalanan mo lahat. Alam mong may oso sa labas? Bakit hindi mo kami pinigilan? Kaya nangyari sa amin ito ngayon. May anak pa ako sa tiyan. Anong gagawin ko? Sinira mo ako. Galit ako sa iyo. Mga taga-nayon? Mga taga-nayon! Nakita niya tayo! Ligtas na tayo. Hindi kayo pwedeng lumabas. Umalis ka sa dinaraanan ko. Sa oras na ito, busog na ang oso. Paano pa tayo magiging delikado? Kanina, nasa pinto ang oso. Nag-iwan ito ng amoy. Ang mga oso ay napakadaya. Nag-aabang lang sila sa tabi. Paglabas mo, susundan kanila sa iyong amoy at ibubuwal kanila. Manatili dito ay paghihintay. Lumabas ay paghihintay rin.
Paano kung makita ko ang mga taga na yon? Paano kung maligtas ako? Huwag ka nang magpakalat ng takot dito. Sige, kung nais mo talagang mamatay, hindi kita pipigilan. Natatakot pa ako na sa hating gabi. Palihim mong buksan ang pinto. Dahil gusto mong mamatay, buksan. Umalis. Umalis ka na agad. Heyan! Heyan! Si Shumo, si Hiyan, hindi naman siguro may masamang nangyari sa kanya? Siya ang naghahanap ng kamatayan, sino ang makakapigil sa kanya? Ang oso ay napakadaya na hayop, sinadyang lumalayo para pababain ang pagbabantay ng tao, pero sa totoo lang, naghihintay lang sa malapit. Siguro busog na ang osong ito. Dapat ligtas ako. Basta mabilis akong makahanap ng ibang taga na yon, dapat madali lang akong mabuhay. Shumu, nakita mo? Hindi naman delikado sa labas. Nabusog na ang oso. Kayo dalawa, hintayin nyo na lang ang paghina nyo dyan. Huwag nating isipin si Shumu. Ang tunog na iyon kanina, baka si Hiyan iyon? Sana buhay pa siya. Kahit sino pa siya. Huwag tayong lalabas. May compound bow tayo dito at may mineral water din. Hintayin na lang natin ang mga taga na yon at ang rescue team na dumating. Magpahinga ka muna. Ako na ang bahala dito. Sa wakas nakabalik na kayo. Ano ba ang nangyari kagabi? Huwag mo nang banggitin. Maraming namatay kagabi. Ilang bahay ay puwersahang pinasok, ilan katao diretsyong kinain sa kalye. Ang tanawin ay lubhang nakakasuka. Hinanap namin ang buong bayan. Hindi namin inakala na ang halimaw na ito ay napakatalino, nakipaglaro sa amin ng paggulo sa atensyon, kaya hindi namin siya nahuli. Oo, tama. Noon sa nayon, ang ilang kapatid na babae na madalas naming kausap ay nakaranas din ng masama. Ngayon sa bayan, ay takot na takot ang mga tao. Bakit kayong dalawa lang? Nasaan na yung dalawa? Sila ay nakaranas din ng masama. Ano? Ngayon, ano ang balak ninyong gawin? Balak naming humingi ng tulong sa aming nakatataas. Tama? Nakakalungkot lang na kailangan pang maghanda. Sa pinakamaaga ay bukas pa ng umaga makakarating. Ngayong gabi, hindi ko alam kung ilan pa ang mamamatay. Mayroon akong paraan. Iyong halimaw, nasa loob na siguro ng kuweba ngayon? Tama. Pagkabaling ng baril natin, dito siya tumakbo. Nasa loob na siya ngayon. Ang lugar na ito ay matunaw buto na tubig. Ang sangkap ay hydrofluoric acid. Napakadelikado. Kailangan lang natin itaboy ang oso dito. Tandaan nyo, huwag na huwag nyo itong hawakan. Napakadelikado. Sige. Lahat tayo magpapatuloy ayon sa plano. Sige. Tara. 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 Nandoon ang oso. Sugod. Dali. Dali, dali.
Hawakan ng mahigpit ang mga sandata. Mag-ingat. Sugod. Patayin niyan. Patayin niyan. Tapusin niyan. Tara, tara. Buhay sa buhay. Patayin niyan. Tara. 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 Patayin kayo. Patayin niyan. Patayin niyan. Shumo, napakagaling. Ang galing mo.